Isang mapagmahal na asawa si Leticia. Sinuportahan niya si Alfredo sa lahat ng gustong gawin ng lalaki. Mula sa business nitong mapalago gamit ang pera niya, hanggang sa kondisyon nito na hindi magkaanak. Para kay Leticia ay kung mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo lahat ng mga bagay na hindi perpekto rito. Wala ba kayong balak mag-ampon o magpa-IVF? Tanong ni Eliza na siyang nagpatigil kay Leticia. Nag-angat siya ng tingin bago lumingali nga sa loob ng kinaroroonan nilang cafe. Hindi niya alam pero tila hindi siya komportable kung may makakarinig sa kanila. Bakit mo natanong? Mahinang tanong niya. Alam mo naman, sabi ni Eliza habang bahagyang yumuko. Infertile si Alfredo, hindi ba? Baka kasi gusto niyo pa rin magkaanak. Napahawak si Leticia sa baso ng kape niya. Ramdam niya ang init nito pero mas mainit ang biglang bigat na sumiksik sa dibdib niya. Ilang beses na rin niyang naiisip yon pero hindi niya kailanman nabanggit kay Alfredo. Wala pa. Sagot niya. Wala ba kami na pag-uusapan tungkol doon? Napatitig si Eliza sa kanya. Hindi mo pa siya natatanong? Umiling si Leticia. Hindi pa. Hindi ko alam kung paano. Ayokong maramdaman niyang parang may kulang sa kanya. Lumambot ang tingin ni Eliza at marahan itong inabot ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Gets ko naman pero friend, hindi ka ba nangangarap magkaanak? Napahinto siya. Sa totoo lang, matagal na niyang iniisip ang tanong na yon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang sagot. Napabuntong hininga siya at bahagyang ngumiti. Siyempre, sino bang babae ang hindi nangangarap nun? Pero hindi ganun kadali, Eliza. Hindi porket gusto ko mangyayari agad. Tumango si Eliza at hindi na ito nagsalita pa. Tila naiintindihan ang bigat ng sinabi niya. Nagpatuloy ang usapan nila sa ibang bagay. Pero si Leticia ay hindi na ganoon ka-present. Para bang kalahati ng isip niya ay naiwan sa tanong na iyon. At kahit noong pauwi na siya, ayun pa rin ang nasa isip niya. Mahal niya ang asawa, pero kahit masaya siya sa relasyon nila, ay may parte pa rin sa kanya na hindi maiwasang mangarap na magkaroon ng sariling anak. Kaya naman nung gabing yun ay hindi na siya nagkatiis na kausapin si Alfredo. Nag-effort pa siyang magluto ng paborito nitong adobong puti para lang mapaganda ang mood nito. Habang kumakain sila, ay nagpasya na siyang buksan dito ang topic. Alfredo, maingat niyang tawag sa asawa. Napatingin ito sa kanya. Bakit? Nilunok muna niyang kinakain bago nagsalita. May gusto sana akong itanong. Ano? Kalmado nitong sagot habang sumusubo ng kanin at ulam. Huminga ng malalim si Leticia. Kung sakali, gusto mo ba na mag-ampon tayo? Agad na napatigil si Alfredo. Tiningnan siya nito ng matiim bago ibinaba ang kubyartos na hawak. Ano naman tong kalokohan mo? Mariin itong tanong. Napahawak si Leticia sa baso niya. I mean, kung sakali lang, kung gusto mo. Pero hindi pa man siya tapos magsalita, ay biglang tumayo si Alfredo. Ano bang pinagsasasabi mo? Tumaas agad ang boses nito. Alfredo, kalma lang. Nagtatanong lang ako. Bakit mo tinatanong yan? Galit nitong tanong. May nag-udyok ba sa'yo? May nagsabi ba sa'yo na kailangan nating gawin yan? Napatayo rin siya at naguguluhan at tumingin dito. Wala! Hindi ganun ang punto ko. Kumalma ka at nasa kainan tayo. Naiisip ko lang kasi... Naiisip mo lang? So naiisip mo bang may mali sa atin dahil infertile ako? Yun bang gusto mong palabasin? Parang sinuntok si Leticia sa dibdib. Hindi ko sinabi yan. Pero yan ang ibig mong sabihin. Pinaparamdam mo sa akin na hindi ako sapat. Na hindi sapat yung buhay natin kasi hindi kita mabibigyan ng anak. Nangingilid ang luha ni Leticia. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang namang pag-usapan. Hindi mo sinasadya? Tumawa ito ng mapait.
Alam mo ba kung gaano kasakit yan para sa akin? Na hindi kita mabigyan ng anak? Akala ko pa naman, tanggap mo na. Tinanggap ko, Alfredo. Pero tao rin ako eh. Minsan naiisip ko rin. Eh di isipin mo mag-isa. Putol nito. Natahibik siya. Tila ba biglang nawala ang lahat ng lakas na meron siya. Hindi na ako nagugutom. Malamig nitong sabi bago tumalikod at dumiretso ng lakad papasok sa opisina nito. Hanggang sa narinig na lang niya ang malakas na paglock noon. Napaupo siya at napapikit ng mariin. Gusto niyang maiyak sa nangyayari, pero alam niyang mali din siya. Issue na kay Alfredo ang infertility nito na matagal ng panahon. At alam niyang mas magiging issue yun ngayon. Dahil wala na siyang ganang kumain, ay nagsimula na siyang magligpit ng kinainan nila. Habang naghuhugas ng plato ay nakaramdam siya ng antok. Inisip niyang matulog na muna at kausapin na lang ulit ang asawa kapag hindi na mainit ang ulo nito. Dumiretso siya sa kwarto para magpahinga. Pinilit niyang sarili na matulog kahit pa ang bigat-bigat pa rin ang pakiramdam niya. Madilim na ang buong kwarto noong magising siya. Sinilip niya ang phone niya at nakita niyang 2:00 na ng madaling araw. Wala pa rin sa tabi niya si Alfredo, kaya naman napabuntong hininga siya. Galit pa rin ba siya? Tanong niya sa sarili bago tumayo at naglakad palabas. Alfredo? Mahina niyang tawag sa asawa pero walang sumagot. Naglakad siya papunta sa opisina ng asawa. Madilim na ang buong bahay pero nakabukas ang ilaw noon at mukhang naroon pa rin ang lalaki. Napailing pa siya nang maisip na nag-overwork na naman ito. Yeah, she's sleeping. Napatigil siya sa pagpasok nang marinig niya ang boses ng asawa. Agad niyang sinilip ang loob ng opisina. Nakatayo ito malapit sa bintana. Hawak ang cellphone at tila may kausap. Nakatalikod ito sa kanya, kaya hindi nito namalayan na naroon na siya. Nakahinga ng maluwag si Leticia. Mabuti na lang at naroon lang pala si Alfredo. Tatalikod na sana siya sa pag-aakalang may kausap lang itong kaibigan nang muli niyang marinig ang boses nito. Of course, I love you. Parang biglang huminto ang mundo ni Leticia. Dahan-dahan siyang napalingon ulit sa asawa. Hindi siya tanga para isipin na kaibigan nito ang kausap, pero tila gusto niyang isipin na baka iba lang ang pagkakarinig niya. Pinagmasdan niya ang likod ng lalaki. Tila nakikinig ito sa sinasabi ng kung sinong nasa kabilang linya at nang magsalita ito, ay doon na tuluyang gumuho ang mundo niya. Oo naman, magkikita tayo sa Sunday. Halos patakbo siyang bumalik sa kwarto nang ibinaba na ng lalaki ang tawag. Hindi niya alam kung narinig ba nito ang pagtakbo niya pero wala na siyang pakialam doon. Narinig niya ang mga yapak ng lalaki palabas ng opisina. Mula sa pintuan ng kwarto na bahagyang nakabukas ay kitang-kita niya ang lalaki. Naglakad ito papunta sa couch at kinuha ang jacket nito doon. Pagkatapos ay dumiretso ito sa main door at lumabas. Napaupo si Leticia sa sahig. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatitig lang sa main door. Para siyang estatwang hindi gumagalaw. Habang paulit-ulit sa utak niya ang salitang narinig niya. I love you. Hindi niya alam kung sino ang kausap nito, pero sigurado siyang babae yon. Hindi na siya bumalik sa pagtulog. Nanatili siyang nakaupo roon, yakap ang sarili hanggang sa namalayan na lang niya na mag-uumaga na. Doon niya narinig ang pagbukas ng pinto. Agad siyang napatayo at napatingin doon. Pumasok si Alfredo habang hawak nito ang phone. Ganoon pa rin ang suot nito. Jacket at jeans. Tumingin ang lalaki sa kanya at sandaling natigilan nang makita siyang gising na. Honey, gising ka na pala. Mahinang tawag nito. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ito. Lumunok si Alfredo at nagkunwaring kalmado. Inilapag nito ang susi sa mesa at nag-ayos ng kwelyo na para nag-iisip ng idadahilan. May emergency kasi sa bahay. Kaya kailangan kong puntahan sila mama. Napakayom siya ng kamao bago ngumiti. Ganun ba? Kumain ka na ba?
Pinilit niyang gawing normal ang boses kahit pa nanginginig na siya. Gusto niyang sigawan ito na napakasinungaling nito pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa, pero sa office na ako kakain. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. Wala kang pasok today, di ba? Rest well, okay? Don't cook dinner. I will order something later. Pinigilan niya ang sarili na punasan ang noo niya. Kung wala siyang alam sa ginagawa nito, ay baka kiligin pa siya sa ganoong gesture. I'll get ready for work. Anito bago tumalikod na at dumiretso ito sa shower room. Agad naman niyang tinext si Eliza para makipagkita sa kaibigan. Agad naman itong pumayag. Mabilis siyang nag-asikaso. Kinuha niya ang iPad niya at isinilid iyon sa bag. Hindi na niya hinintay na lumabas si Alfredo mula sa shower. Umalis na siya at dumiretso sa coffee shop kung saan sila magkikita ni Eliza. Nang makarating siya, ay naroon na ang babae. Agad niyang ikinuwento dito ang nilaman. Ang kapal naman ang mukha ng lalaking yan. Hindi ka na nga mabigyan ng anak. Nagawa pang mang babae. Napasinghap ang kaibigan niya habang nakatingin sa kanya. Hoy, huwag mong sabihin na mag-i-stay ka pa sa kanya ha? Bumuntong hininga siya at nag-iwas ng tingin. Nang mga oras na yon, ay hindi pa rin talaga nagsisink in sa kanya na nagawa siyang lokohin ni Alfredo. Gusto kong malaman kung sino ang babae niya. Gusto ko siyang sundan. Napatitig sa kanya si Eliza bago ito nagsalita. Pagkatapos, ano gagawin mo? I will decide things after. I just want to see it for myself. Kita niya ang awa at galit sa mata ng babae, pero sa huli ay tumango ito at pumayag. Sige, pero paano naman natin sila huhulihin? Inilapag niya ang iPad at ipinakita dito ang Find My iPhone kung saan nakakonekta ang phone nilang mag-asawa. Magkikita sila sa linggo at susundan natin siya. Sagot niya sa kaibigan. Mabilis na lumipas ang araw hanggang sa dumating ang linggo. Nagpanggap siyang masama ang pakiramdam na alam niyang ikinatuwa ni Alfredo. Do you want me to call Eliza? Tanong nito sa kanya. Gusto kong samahan ka pero kailangan talaga ako sa kumpanya eh. Mas niyakap niya ang unan bago tumango. Tatawagan ko na lang siya kung kailangan ko. Umalis ka na. Pagtataboy niya rito, tinitigan siya ng lalaki. For a moment, inakala niyang siya ang pipiliin nito, na mag-i-stay ito. Hanggang sa bumuntong hininga ito at kinuha ang phone sa bedside table nila. Call me later if you need me. Mabilis na itong tumalikod at isinara ang pinto. Ilang minuto siyang nakapikit lang. Hindi niya alam ang mararamdaman. Hindi rin niya alam kung bakit. Pero sa loob ng ilang araw simula nang malaman niya ang totoo, ay hindi siya makaiyak. Kailangan kong harapin ang lahat. Aniya sa sarili bago nagdesisyong tumayo na. Tahimik lang siyang nagbihis bago lumabas ng bahay. Sakto naman na dumating na rin si Eliza. Dala ang iPad niya na sumakay siya sa kotse ng babae. Sa isang ospital siya pumunta. Bungad niya rito bago sinabi ang pangalan ng hospital. Napakunot naman ang kaibigan niya. Anong ginagawa ng lalaki sa ospital? Mabilis itong nagmaneho. Ilang minuto silang tahimik hanggang marating nila ang nasabing ospital. Agad silang bumaba at naglakad papasok sa loob. Nakakalimang hakbang pa lang sila nang makita na nila si Alfredo. Dire-diretso itong naglakad na parang may hinahabol. Lumingon pa ito sa direksyon nila, kaya naman agad silang nagtago sa likod ng mga sasakyan. Nang maglakad na ulit ito ay muli silang sumunod. Hanggang sa makita nilang huminto si Alfredo sa tapat ng isang lumang hospital building. Maternity building? Basa niya sa pangalan na nakapaskil doon bago kunot noong bumaling sa kaibigan. Anong ginagawa niya dyan? Hindi na nila alam kung ilang minuto na silang nakatingin lang kay Alfredo at naghihintay kasama nito. May pamilya ba siyang buntis? Bulong sa kanya ni Eliza. Mabilis siyang umiling, titig na titig pa rin sa asawa. Hanggang sa bumukas ang pinto ng maternity building at lumabas ang isang babae. Mahaba ang buhok, maputi at matangkad.
agad niyang napansin ang tiyan nito. Buntis ang babae. Parang biglang lumamig ang buong katawan ni Leticia. Hindi niya alam kung bakit, tila bigla siyang kinabahan. Napakapit siya kay Eliza. "Leticia, ayos ka lang?" Agad siyang inalalayan ng kaibigan habang nakatingin pa rin kay Alfredo. Nakita nilang lumapit ang lalaki sa babae at hinawakan ang pisngi nito. Sandaling nag-usap ang dalawa bago hinalika ng asawa niya ang babae sa pisngi at inakay na paalis. Hindi sila nakagalaw. Sinundan lang nila ng tingin ng dalawa na tila ba nakakita sila ng multo. Nakita nilang sumakay ang mga ito sa kotse ni Alfredo at ilang minuto lang ay umalis na ang mga yon. Napakurap-kurap si Eliza bago tumingin sa kanya. I guess, kilala mo ng babae niya." Tila maging ito ay hindi alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Nakaramdam siya ng pagkahilo, kaya naglakad na siya pabalik ng sasakyan nila. Nakasunod naman si Eliza sa kanya. Nang makasakay na sila sa kotse, ay doon lang ito nagsalita. Paano nangyari yun? Hindi ba't infertile siya? Tulala siyang tumango. "He told me yes, before marriage, pero wala talaga akong malinaw na ebidensya." Napatingin sa kanya ang kaibigan. "You mean, hindi mo talaga alam?" Tumango siya. "May mga ipinakita siyang medical certificate but that can be fake." "Bakit naman niya pepekein ng ganun?" Tanong ni Eliza. Umiling siya bago napahilamos ng sariling muka. Hindi ko alam." Muli silang tumulilang dalawa hanggang sa bumuntong hininga si Eliza. "Almusal muna tayo?" Doon lang niya naalala na hindi pa nga pala siya kumakain. Kaya naman, tumango na lang siya sa kaibigan. Dumiretso sila sa isa sa mga diner malapit sa ospital. Si Eliza nang umorder sa kanila, habang siya ay isa-isang hinahanap ang files ng medical records nila sa iPad niya. "Leticia?" Napaangat siya ng tingin at agad na napakunot noo. "Sorry, are you talking to me?" Isang lalaki ang nakatayo sa harap niya. Hawak ang baso ng kape na umuusok pa. Nakasuot ito ng jeans at isang plain white t-shirt. "Yeah, you're Leticia, right?" Tanong nito. Tumango naman siya habang nananatiling nakatingin dito. I'm Hill. Hill Velasquez. Yung maliligo mo nung high school." Paalala nito sa kanya. "Wow, what a small world." Bati ni Eliza bago inilapag ang order nila. "Oh, hi. May kasama ka pala?" Napapakamot na ani Hill. "No, it's okay. Dito lang ako. Huwag niyo akong intindihin." Nakangisi naman sabi ni Eliza. "So, do you mind if I sit with you guys?" Tanong nito. "No, okay lang." Mabilis na umupo sa tabi niya si Hill. Nagsimula na itong magkwento tungkol sa buhay nito. Ayon dito ay isa na itong doktor ngayon. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang sa mapatingin ang lalaki sa iPad niya. Nakalimutan pala niyang isa rayon, kaya naman nakita nito ang medical records ni Alfredo. Sorry, hindi ko nasara." "Dr. Marie Martinez? Watson Hospital?" Naguguluhan na tanong nito sa kanya. "I work at Watson Hospital ever since my pre-med. There's no doctor with that name, Marie Martinez there." Agad siyang nanlamig bago tumingin kay Eliza. Tila nagtaasan ng mga balahibo niya habang may unti-unting nare-realize. "Whose medical record is that?" Tanong muli ni Hill. Napalunok siya bago iniharap sa lalaki ang iPad. "Can you help me confirm if it's real or not?" Mabilis naman na tumango sa kanya ang lalaki. Kahit hindi na ito naiintindihan, ay pumayag ito. Kinuha nito ang copy ng medical records ni Alfredo at ang numero niya. Matapos yun, ay nagpaalam ng lalaki at nangakong tatawagan siya. Tulala siyang umuwi. Iniisip niyang kasama pa ni Alfredo ang babae nito, kaya naman nagtaka siya ng pagpasok niya ng bahay ay naroon ang lalaki kasama ang pamilya nito. Nasa kusina ang mga ito, kumakain ng tanghalian. Maging si Alfredo ay naroon din.
Nakaupo ito at kalmadong nakikipagkwentuhan sa kapatid. Oh, nandito ka na pala. Nakangising bungad sa kanya ng sister-in-law niyang si Megan. Come and sit. We need to talk. Utos naman ng mother-in-law niya. Tumingin muna siya kay Alfredo bago umupo sa bakanting upuan. Anong problema? Naguguluhan niyang tanong sa pamilya ng lalaki. Natinginan muna ang mga ito bago sumagot. Ilang taon na kayong kasal ni Alfredo? Tanong ng mother-in-law niya. Napatingin siya sa asawa bago sumagot. 5 years. Ang tagal na rin pala. Komento ulit nito bago ngumiti. And my brother wants an annulment. Nakangising ani Megan na tila ba nagsasabi lang ito ng weather. Napakayom siya ng kamao bago napatingin kay Alfredo. Hindi ba dapat na ako ang magsasabi niyan? Agad na napakunot noo ang lalaki. O, anong sinasabi mo? Tama na. Gusto kong malaman ang totoo mula sa'yo. Kailan mo balak sabihin sa akin ang kasinungalingan mo? Napatawa siya ng mahina. At huwag ka na magtangkang ibahin ang usapan. Sinundan kita. Biglang nagbago ang muka ng lalaki. Sinundan mo ko? Galit nitong sabi. Oo. Sagot niya. Halos hindi na napipigilan ang panginginig ng boses. At nakita ko yung babae mo. Buntis siya, Alfredo. Buntis! Inaasahan niya ang gulat na ekspresyon ni Megan at ng mother-in-law niya. Pero nanatili ang mga itong kalmado. Leticia, huwag kang gumawa ng eksena. Mahinang tawag sa kanya ng mother-in-law niya. Nalaki ang mata niya. Excuse me? Hindi ako pwedeng magalit? Niloko niya ako. Alam kong alam niyo ang totoo. Alam kong alam niyo na hindi infertile si Alfredo. Pero pinaniwala niyo pa rin ako at pinagmukhang tanga. Malakas na tumawa si Megan, kaya naman napalingon siya rito. Halos mabilaukan pa ito habang tumatawa. Anong nakakatawa? Marahan itong uminom ng tubig bago muling tumingin sa kanya at ngumisi. Ang tanga mo naman, ngayon mo lang napagtanto yan? Anito, na tila ba nag-aasar pa. Wala sa sariling napatitig siya kay Megan, habang unti-unting nagsisink in sa isip niya ang sinabi nito. Tinatawanan siya nito. Para rito, isang katawa-tawa ang sitwasyon niya. At talagang masaya ka pa na ngayon ko lang nalaman? Galit na tanong niya rito. Agad na tumayo si Alfredo. Hinawakan siya nito sa balikat bago bahagyang hinila patayo. Kumalma ka lang. Kumalma? Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Gusto niyo akong kumalma matapos kong malaman na halos kalahating dekada niyo na ako niloloko? 5 taon na tayong kasal at malalaman ko na nakabuntis ka? You fake the documents para mapaniwala ako? Tumayo si Megan at tumingin sa kanya. Alam mo, Leticia, kung tutuusin, ikaw ang dapat mahiya. Hindi mo ba naisip kung bakit ayaw ng kuya kong magkaanak sa'yo? Dahil burden ka lang sa kanya. Unlike Ate Michelle na may connection sa business. Marahan siyang natawa. So, Michelle ang pangalan niya? Burden? Do you think is that enough for him to fake documents? Tinignan niya ang mga ito isa-isa. You forged documents para mapaniwala ko. Akala niyo ba walang kaso sa ginawa ninyo? Maging ang mother-in-law niya ay tumayo na rin. Tama na! Asawa ka niya! Dapat inuunawa mo siya! Unawain? Halos pabulong niyang tanong. Unawain ko yung panloloko niya? Tinitigan niya si Alfredo, ang lalaking minsang nangako sa harap ng Diyos na siya lang ang mamahalin. Hindi ko hahayaan na maging masaya ka. Nalaki ang mata ni Alfredo. Anong ibig mong sabihin? Magpa-file ako ng annulment. Sasabihin ko sa lahat ang pag-forge mo ng documents. I'm sure malalaman yun ng mga business partner mo at investors. Hindi mo matatakasan ang ginawa mo. Agad niyang kinuha ang bag at mag-aalis na nang maramdaman niya ang paghawak ni Alfredo sa braso niya. Ano ba?
Naramdaman na lang niya ang pagdapo ng sampal ng lalaki sa pising niya. Sa sobrang lakas noon, ay napaupo siya sa sahig. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang pisnging sinampal ng lalaki. Pero bago pa siya makamove on sa pagkabigla, biglang sumugod si Megadeth. Hinila siya sa kanyang buhok. Ano? Gusto mong sirain ang kuya ko? Sigaw ng babae. Bitawan mo ako! Sigaw ni Leticia habang pilit na kumakawala. Pero naramdaman lang niya ang paghawak ni Alfredo sa kamay niya. Nabitawan niya ang buhok ng kapatid nito. Hanggang may sumipa sa kanya, dahilan para bumagsak ang katawan niya sa sahig. Napahiyaw siya sa sobrang sakit. Hindi mo gagawin ang lahat ng pinaplano mo! Sigaw ni Alfredo bago siya sinipa sa tagiliran. Aray! Napasigaw siya, nanginginig sa sakit. Parang mga hayop silang biglang nagwala. Isa-isa siyang sinampal at sinipa ng mga ito. Gustuhin man niyang lumaban, ay sobrang sakit na ng nararamdaman niya. Please! Tama na! Umiiyak niyang pakiusap habang pilit na tinatakpan ang kanyang muka. Nagsimula na siyang mapaubo. Nanlalabo na rin ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang paghila ni Alfredo sa buhok niya. Tandaan mo, hindi ka gagawa ng kahit anong ikasisira ko dahil hindi ko hahayaan yun. Marahas siya nitong sinipa ulit dahilan para tuluyan siyang mapahiga sa sahig at bago pa malabo ng tuluyan ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang mukha nito. Nakangisi sa kanya. Nagising si Leticia sa tunog ng malamyos na makina ng oxygen at mga malalabong boses sa paligid. Masakit ang ulo niya, nanginginig ang katawan at halos hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Ramdam niya ang malambot na unan sa ilalim ng ulo niya at ang pakiramdam ng sterile na hangin sa paligid ng kwarto. Dahan-dahan siyang dumilat at tahimik na tumitig sa kisame. Sinusubukang isipin ang mga nangyari. Leticia! Dahan-dahan siyang napatingin sa nagsalita. Si Eliza yon. Bakas ang pag-aalala sa boses nito habang nakatingin sa kanya. OMG girl! Are you okay? Wait, I need to call Hill! Anito bago halos magkandara pa sa pagtakbo palabas. Noong bumalik ito, ay kasama na nito ang lalaki at isang nurse. Are you feeling okay? Nahimatay ka matapos malaglag sa hagdan. Napakurap-kurap siya habang nakatingin sa lalaki. Professional kasi ang itsura nito ngayon, bagay na sobrang layo sa lalaking una niyang na-meet. Ako nga palang doktor mo, huwag ka mag-alala. Aalagaan kita. Nakangiti nitong Ari sa kanya. Sinimula nitong i-check ang mga galos niya sa kanyang katawan. Hindi ako na... Pinilit niyang magsalita kahit nahihirapan. Alam ko, don't worry, I'm looking into it. Seryosong tumingin sa kanya si Hill. Anong looking into it? You mean, yung sinabi mo? Tila hindi naman mapakali si Eliza. Halatang naguguluhan ito. Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Hill at tumingin lang ito sa kanya bago nagsalita. Take mo rest, babalikan kita mamaya. Paalam nito bago kinausap ang isang nurse na kasama at umalis na. Ginawa naman niya ang bili ng lalaki. Ilang araw din siyang nanatili sa ospital hanggang sa magdesisyon na si Hill na palabasin siya. Pwede ka nang lumabas ngayon. Inaayos ko ng release papers mo. Balita sa kanya ng lalaki noong dumalaw ito. Agad naman siyang natuwa. Talaga ba? Hill, maraming salamat. Agad siyang inalalayan ng lalaki na makatayo. Kasabay niya itong lumabas ng kwarto habang kasunod naman nila si Eliza. Noong makarating na sila sa outpatient waiting area, ay agad silang napatigil nang lumapit sa kanila ang dalawang pulis. Ma'am, magandang araw. Kayo po ba si Leticia Angeles? Tanong nito. Oo. Nakakunot niyang sagot dito. Naguguluhan pa rin. Inuutusan po kami na ipaalam sa inyo na may reklamo pong isinampa laban sa inyo. Sabat naman ng isa pang pulis. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan niya. Reklamo? Ulit niya. Tumango ang pulis at binuksan ang folder. May kaso pong isinampa laban sa inyo ang hipag ninyong si Megan Angeles.
Nanlaki ang mata ni Leticia at napahawak siya sa gilid ng kama. Kaso? Anong sinasabi ninyo? Ayon po sa report, inaakusahan kayo ng pananakit ni Miss Angeles. May nakasad din dito na, nagalit ka sa kanya dahil nahuli ka niya nagtatago ka ng pera at bala kanyang isumbong sa kuya niya. Ginusto mo siyang pigilan hanggang sa nasaktan mo siya. Yun ang dahilan kung bakit nahulog ka sa hagdan dahil nag-away kayo. Nagsimula siyang magpanik. Hindi totoo yan! Wala akong ginawa! Hindi ko siya sinaktan! Wala akong… Agad niyang sabi. Biglang lumapit ang pulis sa kanya at may inilahad na papel. Ma'am, kailangan po niyong sumama sa presinto. Mahinahon itong sabi. Pero sir, wala po akong ginagawang masama. Tumango ang pulis na tila ba pagod na ito. Pasensya na ho ma'am, kailangan lang. Teka, sigurado ba kayo? Bakit bigla niyo na lang kukunin ang kaibigan ko? Naguguluhan na tanong ni Eliza na kararating lang galing sa labas. May mga statement kami ng witness. Sa hospital din ngayon si Miss Angeles at na-trauma. Di pangalan niyo nga ayaw marinig. Sagot dito ng pulis. Anong nasa ospital? Anong witness? Malamig na tumingin sa kanya ang isa sa mga pulis. May mga kapitbahay kayo nag-testify against you. May mga sugat at injuries din si Mr. Angeles na akma sa sinabi niyang statement. Napatulala siya. Hindi niya halos nahawakan ng babae kaya paano ito magkaka-injuries. At maging ang mga kapitbahay nila ay nauto na mga itong tumistigo laban sa kanya. Agad siyang inilalaya ng dalawang pulis na bumangon. Tulala naman siyang sumama sa mga ito. Girl, kalma ka lang okay? Hahanap tayo ng paraan. Pagpapakalma sa kanya ni Eliza, kahit ang totoo ay mas nagpapanik pa ito kesa sa kanya. Habang siya ay halos wala ng maramdaman, tila ba gusto na lang niyang magpadala sa kung saan siya dadalhin ng mga ito. Habang naglalakad sa koridor, naramdaman niya ang mga titig ng ibang pasyente. Pinagbubulungan siya ng mga ito at kahit pa noong nakalabas na sila ng ospital, ay tila naririnig niya pa rin ang mga boses nila. Pagdating sa presinto ay agad siyang dinala sa maliit na silid para kunin ang statement niya. Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi ninyo. Hindi ko po siya sinaktan. Hindi ko po ginawa to. Paulit-ulit lang ang sinasabi niya sa mga ito pero tila ba walang nakikinig sa kanya. Tumango ang detective kahit pahalatang bored na ito. Naiintindihan po namin ma'am pero may ebidensya po. Medical report at statements. It's your words against theirs. Napatingin si Leticia sa maliit na kulungan sa dulo ng silid. Nagsimula na mangilid ang mga luha niya. No! Tumayo ang detective bago siya nilapitan. Pasensya na po. Inalalayan siya nito papunta sa selda. Habang binubuksan siya ng pulis para ilagay sa sel, nanlumo siya. Masakit pa rin ang katawan niya pero tila ba mas masakit ang dibdib niya ngayon. Pasensya na po ulit. Ani ulit ng detective bago siya iniwan ito. Napaupo na lang siya sa malamig na sahig bago tumulala sa kawalan. Nagsimula ng tumulo ang mga luha niya hanggang sa napahagulhol na siya. Wala na siyang pakailam kung may makakita o makarinig pa sa kanya. Basta ay umiyak na lang siya ng umiyak. Noong mapagod ay iniyakap na lang niya ang sarili at tumulala. Hindi na niya alam kung ilang oras na ang lumipas. Hindi siya natulog o kahit pumikit man lang. Hanggang sa lumapit sa kanya ang isang pulis. May dala itong resibo ng piyansa. Ma'am Leticia, pwede na kayong umalis. May nagbayad ng piyansa para sa inyo. Sabi nito, hawak ang papeles. Napatingin siya sa labas at doon niya nakita si Hill. Nakatingin ng diretso sa kanya. Awa ang nakikita niya sa mga mata ng lalaki. Dahan-dahan siyang nilabas ng pulis. Are you okay? Agad na salubong sa kanya ni Hill. Bumuntong hininga ito bago umiling. What the hell I'm saying? Of course, hindi ka okay. Hindi siya sumagot, kaya naman inalalayan na lang siya nitong lumabas. Hanggang sa sasakyan ay tahimik lang siya. Kahit pagod na ang katawan niya ay hindi niya magawang pumikit. Dinala siya ng lalaki sa bahay nito. Pasensya na, palagi ako nasa ospital kaya wala akong time malinis ng bahay. Hinging paumanhin ito bago siya inalalayan na maupo sa sofa. Pagkatapos noon ay
Umupo din ang lalaki sa sofang katabi niya at tumingin sa kanya. Are you okay? Dapat ba binalik kita sa ospital? Mabilis siyang umiling. Tumango naman ang lalaki bago kinuha ang folder. Anyway, anong plano mo? Ayon sa plano kong maghiganti. Mabilis niyang sagot sa lalaki. Napatitig si Hill sa kanya ng ilang segundo bago ito tumango. Sigurado ka ba? Napangiti siya ng mapait. Hindi ko gustong gawin to, pero hindi rin ako papayag na manahimik lang. I still have the medical records, hindi ba? Tanaw niya rito. Napakamot naman ang kilay si Hill. Actually, hindi mo maggamit yun. I look into the data. Naging doktor nga si Marie Martinez for a year bago to namatay. Baby, yun din ang dahilan bakit hindi ko siya nakilala. Sagot ni Hill sa kanya. Patay na siya? Tumango ang lalaki. Yes, kahit sabihin natin na dinoktor niya ang papeles o nagkamali siya, hindi na rin natin makakasuhan o makakausap man lang. Orphan din siya. Napapikit siya ng mariin. Kung hindi ko magagamit ang medical records, ay hahanap ako ng paraan. Sisirain ko sila. Matagal siyang tinitigan ni Hill. Alam niyang hindi nito gusto ang nasa isip niya. Pero alam din itong wala itong magagawa na. Nung sumunod na mga araw, ay maagang nagigising si Leticia. Palagi niyang hawak ang iPad niya na dinala ni Eliza sa bahay ni Hill para sa kanya. Nakakonekta pa rin sa Find My iPhone nila ang cellphone ni Alfredo. Mukhang hindi nito alam na nakakonekta ito doon. Nakabantay lang siya sa mga galaw ng lalaki, kung saan ito pupunta at kung anong oras umuwi galing sa opisina. Noong ikalimang araw na ay sinundan na niya ito. Ayon sa Find My iPhone ay nasa isang mall si Alfredo, kaya naman pumunta siya roon. Kitang-kita niya ang pagpasok ng lalaki sa isang cafe. Inihanda niya ang camera niya nang maalala ang sinabi ni Hill nung nakaraan. Kung gusto mo talagang masira siya, kailangan kong mas matibay na ebidensya. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Dapat may pictures, records, witnesses. Kung hindi, wala kang laban. Handa na sana siyang kumuha ng ebidensya laban dito. Pero nakita niyang isang kilalang investors lang ang kamit nito. Ilang oras ang itinagal nito kasama ang lalaki. Nagkwentuhan sa mga bagay-bagay hanggang sa matapos na ang araw. Bagsak ang balikat siyang umuwi ng bahay ni Hill. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi niya alam na ganun kahirap ang plano niya. Noong gabi, habang naghahapunan, ay kinausap ulit siya ni Hill. Kamusta ang lakad mo? Mabilis niyang isinubo ang steak bago bumuntong hininga. Investor lang ang kinita niya today. I'm not sure. I can find something if susundan ko lang siya. Mahihirapan ka niyan. Alam ko, pero wala akong choice eh. You have one. Kung gusto mo, we can try different approach. Maaari nating sirain ang business ng asawa mo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga investor niya. Pero kailangan natin ang sariling business para maakit natin ang mga yun. You mean, you want me to start my own business? I don't have the funds. Aniya sa lalaki. I'll fund it. Mabilis na sagot nito. Ilang segundo siyang tahimik bago nagsalita. I have a business idea. Matagal ko nang gustong magkaroon ng sariling business. May idea na rin ako sa pagpapatakbo dahil kasama ko ni Alfredo noong nagsisimula pa lang siya. Kilala ko halos lahat ng angel investors niya. Mabilis na tumangutango ang binata. Okay, kung ganun, simulan na natin ang plano. Nung sumunod na mga araw, ay inasikaso nila ang business nila ni Hill. Isang clothing business gaya ng kay Alfredo. Habang nasa ospital si Hill, ay siya naman ang nagmamanage ng website nila. Siya ang naghanap ng supplier at ng mga mananahi. Maaga siyang gumigising at paghapon na nagstay sa office ni Hill. Lumipas ang ilang linggo at nagsimula na sila sa pag-market ng kanilang mga produkto. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Tila naging rutina nila ni Hill ang magkasamang nag-aayos ng mga products nila. Leticia, tingnan mo to. Ang dami na nating bagong orders ngayong linggo. Parang boom na talagang negosyo natin. Sabi ni Hill habang ang tablet. Napangiti si Leticia. Halos hindi makapaniwala. Grabe,
Ang bilis pala ng progress. Parang hindi ko inakala na kakayanin nating lahat ng to. Tumango si Hill. Nakangiti rin. Sabi ko naman sa iyo you can do it. Marahan itong hinawakan ng kamay niya. Tila namang nakukuryente niyang mabilis na inagaw ang kanyang kamay. Thank you. Naiilang na aniya rito. Napakamot ito sa kanyang ulo. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hinging paumanhin ito sa kanya. Ayos lang yon. Nagpilit siya ng ngiti bago bumalik sa ginagawa. Thank you again. Leticia, hindi mo kailangan magpasalamat. Alam mo, kahit anong mangyari, dito lang ako para sa iyo. Agad siyang tinulungan itong asikasuhin ang mga gamit nila. Napatitig naman siya sa lalaki. Kahit hindi nito aminin, ay alam niyang sinadya nitong hawakan ang kanyang kamay. Noong sumunod na araw, ay dinalaw siya ni Eliza na siyang may dalang balita. Isa sa mga kaibigan ko nagsabi na nagsasama na si Alfredo at si Michelle ba yun? Napatigil siya sa pagsubo ng cupcake na dala nito. Friend, in just a month! They move in together in just a month! Gigil na dagdag nito. Bumuntong hininga siya. Hindi na ako nagtataka. They freed me for physical abuse. Mabuti na lang at minimal lang ang sugat na tinamu ni Megan sa kung anong ginawa niya sa sarili niya. Nakapag-bail agad si Hill. Mga walang hiya sila. How come your neighbors sided with them? Tanong nito. Money. Madaling mabayaran ng mga yon. Especially, malaking pera ang usapan. I don't have enough proof to start any legal actions right now. Pero alam kong dadating tayo dyan. Maging siya ay nagulat sa pagiging kalmado niya sa nalaman. Iginugol niya ang lahat ng atensyon sa opisina ni Hill. Dahil mas nakikilala na ang brand nila, ay mas lumalakas na ang negosyo. Ginawa niyang buhay ang pagtatrabaho at unti-unti namang nagbunga iyon. Lumipas lang ang 3 buwan, ay nagulat siya nang mahit na nila ang 1 milyong revenue. Nasa isang conference si Hill noon sa Bulacan at sa tawag lang siya nito kinongrats. Kaya naman si Eliza ang niyaya niyang mag-celebrate. Sa isang mall nilapit na siyang magkitang dalawa. Nasa parking na siya noon at papasok na ng mall nang may mahagip siyang pamilyar na muka. Si Megan yon kasama ang isang buntis na babae, si Michelle. Napahinto siya at pinagmasdan ng dalawa. Ilang hakbang lang ang layo ng mga ito sa kanya, kaya rinig na rinig niya ang usapan ng mga ito. What if it's a girl? Anong ipapangalan natin sa kanya? Nakangiting tanong ni Megan. Nakaangkla pa ito kay Michelle na inaalayan nitong papasok ng mall. Hindi ko pa alam Sagot naman ng babae rito. Aba, dapat mag-isip na tayo. Wala akong tiwala kay kuya when it comes to naming Agad na nagtawanan ang dalawa. Sa paraan ng approach ng mga ito, ay tila ba si Michelle ang 5 taon ng asawa ni Alfredo. Tila ba matagal na ang mga itong close. Kahit kailan ay hindi sila naging ganoon ka-close ni Megan. Kapag inaaya niya itong lumabas, ay lagi siya nitong tinatanggihan. Kaya naman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makabonding ang babae. Pero si Michelle, halos 2 buwan pa lang nakasama ng pamilya, ay close na si Megan. Napabuntong hininga siya at napailing. Wala siyang time para isipin ang mga bagay-bagay. Naroon siya para magsaya. As if on cue, naramdaman niya ang pag-angkla sa kanya ng isang babae. Eliza! Bati niya rito. Ngumisi naman ito sa kanya. Ano, bakit nakatayo ka na lang dito? Wala lang, hinihintay kasi kita. Pagsisinungaling niya. Ha? Pwede mo naman akong hintayin sa loob Ang weird mo today. Tara na nga. Ayan ito sa kanya at hinila na siya papasok ng mall. Tulala naman siyang sumunod dito. Kumain lang sila sa isang restaurant bago nag-ikot-ikot. Pumunta sila sa isang store at nagtingin-tingin ng mga damit. Abala siya sa pag-check ng mga dress nang may tumawag sa pangalan niya. Leticia! Agad siyang napalingon sa tumawag sa kanya at napakunot noo. Mrs. Chen? Gulat niyang bati sa matandang babae. Si Mrs. Chen ang isa sa mga angel investor ng kumpanya ni Alfredo. Isang metikulosong babae na talagang matagal niyang niligawan bago niya mapa-oo. Napangisi naman ito at niyakap siya.
Long time no see. Kumusta ka na? Heto, ayos lang naman ho. Kayo, ang ganda niyo pa rin even at your 60s. Nakagiting puri niya dito na siyang ikinatawa ng babae. Ay nako, ikaw talaga. By the way, mag-isa ka lang ba? Akmang sasagot na siya nang may mapansin dito. Napatitig siya sa babae at napakurap-kurap. You're wearing my brand? Wala sa sariling puna niya rito. Napakunot naman ang noo ng babae bago ito napatingin sa damit na suot. This is your brand? Tumago siya. Yes po, it's a small business. Napaawang ang bibig nito. Why didn't you tell me? You know I'm always ready to invest in anything as long as it's yours. Tila huminto ang buong paligid niya sa narinig. Isang idea ang pumasok sa isip niya. Mrs. Chen, may time po ba kayo? Matapos makipag-usap kay Mrs. Chen, ay agad siyang umuwi. Naabutan niya si Hill sa sala. Nakaupo sa sofa habang may hawak na baso ng kape at nakatutok ang tingin sa laptop. Oh, kumustang lakad? Sayang hindi ako nakasama. Hindi ko alam na maaga matatapos. Hill! Halos talunin niya ang pagitan nila para mayakap ito. Nagulat naman ang lalaki at muntik pang mabitawan ng baso. Pero agad din itong napatawa habang yumayakap pabalik. Ano nangyari sa'yo? Para kang nanalo sa loto. Biro nito. Hindi niya napigilang matawa. Kumalas siya sa yakap pero hawak pa rin niya ang braso ni Hill. Halos nanginginig siya sa excitement. May investor na tayo! Hill! May investor na tayo! Nanlaki ang mata ni Hill. Ilang segundo itong tila hindi makaimik. Parang hindi agad makapaniwala sa kanyang narinig. Ha? Totoo? Sigurado ka ba? Pagkuway tanong nito, tumango siya nagmabilis. Halos mapaiyak sa tuwa. Oo, kinausap ako kanina. Interesado siya. Sabi niya, gusto niyang makita yung plano natin at yung projection ng business. At eto pa, isa siya sa main investors ng company ni Alfredo. Biglang napangiti si Hill at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwang stress at pagod, nakita niya ang totoong saya sa mukha nito. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang kamay. Good job! Sabi ko sa iyo kaya mo eh. Puno ng paghanga ang boses nito. Hindi niya napigilang mapangiti palalo bago muling niyakap ang lalaki. I'm so proud of us! Aniya rito. Mas hinigpitan pa niya ang pagkakayakap dito. Nasa ganoon silang posisyon nang mapatigil siya. May bigla siyang naalala. Mabilis siyang lumayo. Pinilit niyang ngumiti kahit nanginginig ang labi niya. Ay, sorry. Nadala lang ako. Hinging paumanhin niya. Napakamot si Hill sa batok at tumawa rin. Ano ka ba? Pwede naman tayong magyakapan eh. Normal lang yun. Hindi pa siya nakakasagot nang bigla siyang lapitan ni Hill at yakapin siya ulit. Napasinghap siya sa gulat. Hill! Sa sobrang reflex, naitulak niya ang lalaki. Ngunit dahil malapit sila sa sofa, ay pareho silang hindi handa. Sabay silang nawala ng balanse. Napahiga si Hill sa sahig habang nasa ibabaw naman siya nito. Ang mga kamay niya ay nakasandal sa dibdib nito. Kaya naman, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki sa ilalim ng palad niya. Sobrang lapit din ang mukha nila. Napatitig sila sa isa't isa ng ilang segundo hanggang sa magsimulang maglandas ang mata ni Hill patungo sa labi niya. Parang may init na unti-unting umaakyat sa hangin sa pagitan nila. Hindi rin niya alam kung ano bang nangyari sa kanya, pero ng mga oras na yon ay tila ba gusto niyang halikan ang mga labi ni Hill. Leticia, medyo mabigat ka. Agad siyang napakurap at tila natauhan. Mabilis siyang umurong. Parang napaso sa kanagmamadaling tumayo mula sa ibabaw ni Hill. Ay, sorry. Sunod-sunod niyang sabi habang inaayos ang sarili. Gusto niyang sampalin ang sariling pisngi dahil sa inakto niya kanina. Hindi ko sinasadya. Nadatiling nakahiga si Hill sa sahig. Nakatitig lang sandali sa kisame na parang hinihintay bumalik ang normal na tibok ng dibdib nito. Pagkatapos ay, bahagya itong tumawa pero pilit. Umupo ang lalaki at nag-iwas ng tingin. Napakamot pa ito sa batok
habang nakatuon ang mata sa sahig. Parang biglang hindi nito alam kung paano haharap sa kanya. Noong sumunod na araw ay mas naging abala siya. Halos hindi na siya umuwi ng maaga dahil sunod-sunod ang meetings at tawag na kailangan niyang asikasuhin. Dahil din hindi na nila kayang i-accommodate ang lahat ng papeles at trabaho sa bahay ni Hill, nagdesisyon siyang kumuha ng maliit na office. Hindi man ito kalakihan, sapat na yun para magkaroon siya ng sariling space. Sa tulong ng funding ni Mrs. Chen, nakakuha siya ng sekretary, isang babae na mukhang maasikaso at mabilis kumilos. Ito ang nag-aayos ng schedule niya, tumatanggap ng tawag at nagpiprint ng mga kailangang files. Doon na niya sinimulan ang tunay na plano. Inumpisahan na niyang mag-reach out sa mga investors ni Alfredo. Mga pangalan na dati ay naririnig niya lang sa mga usapan. Mga taong minsang nakasama niya sa events pero hindi niya pinapansin noon. Ngayon, isa-isa niyang kinontak ang mga ito. Nagpadala siya ng emails, nag-ayos ng appointments at nagpresenta ng proposal. "This is a good and impressive business proposal, Miss Angeles." Impressed na sabi ni Mr. De Luya, isa sa mga pinakakilalang investor sa bansa. Tumayo ito at nakipagkamay. "I'm looking forward to seeing your future work." Ngumiti naman siya. "Umasa kang hindi kita bibiguin, sir." Ngumisi ito. "Asahan ko yan, ah." Mabilis siyang napangiti. Unti-unti na niyang nararamdaman na dahan-dahan na ring lumalapit sa kanya ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Mabilis na lumipas ang araw. Sa loob ng 6 na buwan, simula nang maitayo niya ang business ay naakit na niya ang halos kalahati ng investors ng kumpanya ni Alfredo. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga documents sa office, bigla na lang may kumatok sa pinto. Pumasok ang sekretary niya na may dalang envelope. "Ma'am, para daw po sa inyo." Anito, mabilis niyang kinuha yon. "Thank you." Agad namang nagpaalam ito. Sinipat-sipat niya ang Manila envelope. Sa dami ng papeles na dumadating sa kanya ay wala siyang idea kung ano yon. Agad naman niyang binuksan ang envelope at doon ang laki ang mata niya. Annulment papers. Napatitig siya sa mga papel habang nanginginig ang kamay. Nakalagay ang pangalan niya at pangalan ni Alfredo. May kasama din yung note sa loob. "Pirmahan mo na agad, huwag mo nang patagalin pa." Gusto niyang matawa. The audacity of this guy. Aniya sa isip. Akmang pipirmahan na niya ang annulment papers nang makatanggap siya ng text. Agad niyang tiningnan iyon at binasa. Alfredo proposed to Michelle. Napatawa siya habang nakatingin sa message ni Eliza. So ito ang dahilan kung bakit nagmamadali itong ma-annulled sila. Pagkalipas pa ng 1 linggo, ay nag-hire siya ng isang private investigator na siyang maghahalungkat ng lahat ng baho ni Alfredo at hindi na siya nagulat sa nalaman. "Dahil sa research ko ay napakarami niyang ghost project na ginagawa." Sabi ng investigator habang binubuksan ng isang folder. Isa-isa nitong inilabas ang mga kontrata, resibo at financial statements. "Maraming proyekto ang nakalista, may logo, may petsa ng paglunsad, pero sa realidad, wala ni isa sa mga itong natupad." Dagdag na paliwanag nito. "Parang phantom." Bulong niya. "Ito ang punto. May pattern dito. May mga pondo na papasok sa account ng kumpanya, pero lumalabas sa personal account si Alfredo. Mukhang binubulsa niyang pera." Tumango siya bago nagpasalamat dito. "Thank you for your hard work." Matapos ang meeting niya sa investigator, ay agad siyang nakipagkita kay Eliza sa isang coffee shop. Pagdating niya, ay naroon na ang babae, naghihintay. Kaya naman, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at sinabi na rito ang gustong mangyari. "I want someone to expose him anonymously. Magagawa mo ba yun?" Tanong niya sa kaibigan. "Oo naman, I can do that." Kinuha nito ang folder. "Anyway, I heard na invite ko sa isang business gala. Di ba pupunta dun si Alfredo?" Kunot noo siyang tumango. "Bakit? How about we expose habang nandun siya para makita mo rin ang reaksyon ng mga investors at other business people?" Nakangising suhestyon nito. Natawa naman siya.
Bagay nga tayong magkaibigan. Malakas silang nagtawanan. Totoong na-invite siya sa isang business gala na balak niyang i-skip pero ngayon ay tila na-excite siyang umattend. Kinagabihan ay nagluto siya ng paboritong sisig ni Hill. Sinet up niya ang table at naghanda ng wine. Anong meron? Tanong ng lalaki sa kanya pagkakita nito sa pagkain. May naabot ka bang goal this month? Yes, goal na mahalungkat ang tinatagong lihim ni Alfredo. Malapit na tayo sa exciting part. Malapit nang malaman ng mga tao ang lahat. Mabilis itong umupo at nagsandok ng kanin. Anong nalaman mo sa kanya? Umupo na rin siya. Marami siyang ghost project na ginagawa simula 3 years ago. Nalaki ang mata ni Hill. At i-expose mo siya? Yes, anonymously. Sisimulan ko sa pag-expose sa kanya. Tiningnan niya ng matiimang lalaki. Pagkatapos ay papaaminin ko siya sa ginawa niyang pagpe-frame sa akin. Nanatiling nakatitig sa kanya si Hill. Tila ba tinitimbang nito ang gagawin niya. We can also expose him about lying. Alam niyang hindi siya infertile, pero hindi niya sinabi sa'yo. Tumangu-tangu siya. Darating tayo dyan. Sisiguraduhin kong nasa akin ang huling halakak. Marahan na hinawakan ni Hill ang kanyang kamay. Ano ba nang mangyari? Lagi mong tatandaan na dito lang ako. Dumating ang araw ng gala. Nagsuot lang siya ng simping dress at minimal accessories. Pagdating niya sa venue, ay agad niyang napansin si Alfredo. Nakatayo ito sa may bandang gitna ng hall. Hawak ang wine glass habang nakikipag-usap sa ilang investors. Suot nito ang mamahaling tuxedo na natatandaan niyang ilang buwan na nitong pinag-iipunan noon bago bilhin. Hindi niya alam kung naramdaman ba nito na may nakatingin sa kanya o kung ano. Dahil ilang sandali lang, ay agad na itong tumingin sa direksyon niya. At doon ito napahinto. Napakurap-kurap pa ito na tila ba iniisip na namamalikmata lang ito. Nang makumpirma, ay agad itong naglakad palapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Halos pabulong nitong tanong sa kanya. Ramdam niya ang tensyon sa boses nito. Akmang sasagot na siya nang may isang babaeng biglang sumulpot sa gilid ni Alfredo. What the? Tiningnan siya ni Megan mula ulo hanggang paa. Pinigmasdan niya ang babae. Nakasuot ito ng hapit na gown na siyang kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. May hawak din itong champagne at mukhang nag-e-enjoy sa party. Tumuwid siya ng tayo at bahagyang ngumiti. Nandito ako dahil invited ako. Pagkasabi niya nun, biglang humalakhak si Megan. Napalingon tuloy sa kanila ang iilang tao sa venue. Invited? Ulit nito na parang narinig nito ang pinaka-nakakatawang bagay sa gabi na yon. Girl, don't embarrass yourself. Nakakatawa. Malabig niyang sagot sa babae. Akala ko sa mga ganitong event, tao lang ang invited. May mga hayop din pala, no? Nawala ang ngiti ni Megan. Halatang hindi nito inaasahang sasagot siya ng ganoon. Agad itong umayos ng tayo. Oh please, kailanman hindi maiimbintahan ng katulad mo rito. Naglakad ito palapit sa kanya. At isa pa, sure ako, sinusundan mo lang si kuya. Hindi ka pa rin makamove on, no? Napakuyom ang kamay niya. Like what I've said, I was invited. Ngumisi si Megan. Tila ba natutuwa palalo sa tapang na ipinapakita niya. Ah, talaga? So ano? Gusto mong ipahiya ang sarili mo? Alam mo bang lahat ng tao rito may class? May pangalan? May pera? Samantalang ikaw? Tiningnan siya nito ng may pangdidiri bago muling humakbang. Wala! Mabilis na pumintig ang sentido niya. Isang hakbang na lang at baka masampal niya ito. Akmang magsasalita na siya ng isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Mrs. Chen! Agad niyang bati rito. Leticia, come! Sit with me! Nakangiting aya nito sa kanya na tila ba hindi nito nakita si Megan at Alfredo. Agad na kumunot ang noo ni Alfredo sa nakita. Maging si Megan ay napatigil din. Alam niyang kilala ni Megan ang matanda.
Isa sa mga taong may kapangyarihang magpabagsak ng kahit sino sa isang iglap. Ngumiti siya. Sure, lead the way, ma'am. Biro niya rito na siyang naging dahilan para hatakin na siya nito paalis. Habang naglalakad sila papunta sa isang mesa sa may gitna ng hall, ramdam niya ang mga batang nakasunod sa kanila. At kahit hindi niya lingunin, ay alam niya kung sino yon. Nagsimula na ang party. Umalingaw-ngaw ang soft music sa buong venue habang unti-unting napupuno ang mesa ng mga bisita. May mga waiter na paikot-ikot dala ang wine at appetizer. At ang mga tao ay abala sa halakhakan at usapang negosyo. Habang nakaupo siya sa tabi ni Mrs. Chen, pilit niyang pinapanatiling kalmado ang mukha niya. Ngunit kahit gaano niya piliting maging compose, ramdam niya ang titig na tila ba nanunusok sa kanya. Sige lang, ma-curious lang kayo dyan. Aniya sa isip bago marahang uminom ng wine. Hanggang sa marinig na nila ang tunog ng mikropono. Tumayo ang isang MC sa stage. Kumislap din ang spotlight at agad napunta sa gitna ang atensyon ng lahat. Good evening, ladies and gentlemen! Masiglang bati ng MC. Nagpalakpakan ng mga tao. Welcome to our annual business gala night. We were honored to have some of the most respected investors and entrepreneurs in the country tonight. Muling nagpalakpakan ng mga bisita. Napansin niyang bahagyang tumuwid si Alfredo sa kinatatayuan. Parang naghahanda. Siguro, iniisip nito na babatiin ito ng MC. Ngunit biglang ngumiti ang MC at tumingin sa direksyon nila. And tonight, we are also honored to have with us one of the fast-growing names in the industry. Unti-unting lumakas ang bulungan sa paligid. Naramdaman niyang tila may pumitik sa dibdib niya. Tumingin si Mrs. Chen sa kanya at bahagyang ngumiti. Parang may alam na ito. Please give a warm round of applause to... Saglit na tumigil ang MC. Tila pinapatagal ang suspense. Leticia Angeles, one of the founders of one of the fastest-growing companies in our country. Parang tumigil ang mundo niya. Hindi niya alam na sa dinami-rami ng mga business persona sa lugar, ay siya pa ang mapipili nitong i-mention. Miss Angeles, we're so happy to see you tonight. Dagdag pa ng MC, it's an honor to have you here. Agad na lumakas ang palakpakan. May mga taong napalingon sa kanya. May mga ngumiti, may mga tumango, tila kinikilala siya. Hindi niya alam kung paano siya tatayo, parang nanginginig ang tuhod niya. Ngunit pinilit niyang ngumiti at dahan-dahang tumayo. Sumulyap siya kay Alfredo at doon niya nakita ang ekspresyon nito. Nanlalaki ang mga mata na tila ba nakakita ng multo. Lihim niyang hinisihan ng lalaki bago tumingin kay Megan na tulala pa rin. Muling nagbulungan ng mga tao, pero this time ay wala na sa kanyang atensyon ng mga ito. Halos lahat ng bisita ay biglang napatingin sa kani-kanilang mga cellphone, parang may sabay-sabay na nabasa. Napakunot ang noo niya, kaya agad niyang kinuha ang phone niya at binuksan ang notification na kumakalat sa group chats at social media. Isang balita ang bumungad. Breaking news! Fashion and textile company under fire. Alleged ghost projects exposed. Napataas ang kilay niya habang binabasa ang nakasaad sa article. Gaya ng inaasahan, ay naroon ang mga ebidensyang nakalap ng private investigator na hinire niya. Sa paligid niya, palakas ng palakas sa mga bulungan. Grabe, totoo ba to? Akala kong linis ng kumpanya nila. May ilan pang tumawa ng mahina, parang hindi makapaniwala. Yung iba naman ay halatang natatakot at nag-aalangan, lalo na yung mga investors na naroon sa event. Napatingin siya kay Alfredo. Nakatingin din ito sa phone niya at nanlalaki ang mga bata. Si Mega naman ay nagsisimula ng magpanik. At bago pa makapag-isip ang mga ito, ay narinig na nila ang biglang pagdating ng mga pulis. May kasamang ilang nakasibilyan na halatang otoridad rin. Agad nilang nilapitan ng mga staff at ipinakita ang dalang warrant bago tuluyang pumasok sa gitna ng event. Sir Alfredo Angeles. Malamig na tanong ng isa sa mga pulis.
napalingon ang lahat sa lalaki. Yes? Hindi alam ni Alfredo kung paano ito sasagot. Nagsimula na itong tumingin sa paligid na tila ba naghahanap ito ng kung anong pwedeng gawing dahilan. May warrant of arrest po kami. Kayo po inaaresto sa kasong. Hindi na niya narinig ang kasunod dahil sa biglang pag-ingay ng buong paligid dahil sa mga bulungan at sigawan ng mga bisita. May mga napahawak sa bibig. May mga naglabas agad ng cellphone para mag-video. At may mga umatras na parang natatakot na madamay. Anong kalokohan to? Sigaw ni Alfredo. Pilit inaagaw ang papel pero mabilis itong hinawakan sa braso ng dalawang pulis. Sir, sumama na po kayo. May karapatan po kayong manahimik. Mas lalong nagkagulo nang isuot dito ang posas. Kitang-kita niya kung paano inaresto ang lalaki sa harap ng maraming tao. Pilit pa rin itong nanlalaban habang hinahadak ito ng mga pulis palabas. Napangisi siya. Tapos na ang laro mo, Alfredo. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Dahil sa nangyari ay tuluyan ang nasira ang gabi ng lahat. Ang iba ay nagstay pa rin upang makipag-network. Pilit tinutuloy ang programa na parang walang nangyari. Ngunit mas marami ang nagmadaling umuwi. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil ayaw nilang masangkot at makita ng mga reporters na nagsisimula ng dumagsa sa labas ng venue. Pinili niyang umalis na rin ng mas maaga. Tahimik siyang naglakad palabas at pagdating niya sa kanyang sasakyan, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Pag-andar ng kotse, sa kanya muling tiningnan ang cellphone niya. Sunod-sunod ang notifications. Balita, comments, messages. Parang buong mundo biglang nagising sa kasalanan ni Alfredo. Ngunit habang nakatingin siya sa screen, bigla siyang napakunot noo nang mag-vibrate ulit ang kanyang phone. May unknown number na nag-text pero walang mensahe. Tanging voicemail lang. Agad niyang itinabi ang kotse at pinakinggan niyon. I want you to testify against my wife. Agad niyang hininto ang voicemail. Boses yun ni Alfredo na may kausap na kung sino. Inuutusan na mag-testify against sa kanya. Naalala niya ang mga araw na kinasuhan siya ng lalaki at nag-testify ang mga kapitbahay niya. Halos hindi na niya matapos ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. She has evidence now. Maaari na niyang kasuhan ng lalaki. Sinubukan niyang tawagan ng unknown number pero hindi ito sumasagot. Nanginginig niyang tinawagan si Hill. Sinagot nito sa unang ring pa lang. Hello? I have evidence. Pwede ko nang kasuhan si Alfredo. Hindi niya alam kung bakit tila naluluha siya. Congratulations. Tila hindi rin ito makapaniwala. Please come home safe. I will cook a good dinner. Lumipas ang ilang linggo at tuluyan na niyang kinasuhan si Alfredo at si Megan. Sa araw ng trial ay maaga pa lang ay naroon na siya sa loob ng courtroom. Kinakabahan siya pero dahil kasama niya si Hill at Eliza ay pilit niyang tinatatagan ang kanyang loob. Hanggang sa nagsimula na ang trial, pinaupo siya at pinaalalahanan ng judge na magsasabi lamang siya ng totoo, kaya naman inumpisahan na niyang ikwento ang nangyari. Mula sa infertility issue nito hanggang sa pambubugbog at pag-frame sa kanya. May ebidensya po ba kayo para patunayan ang sinabi ninyo? Tanong ng judge. Opo, may mga test results po ako at may doktor na handang magpatotoo at may mga records na hindi tugma sa ipinakita niyang dokumento. Sa unang pagkakataon, hindi na nakapagpigil si Alfredo. Sinungaling ka! Alam kong gusto mo lang akong sirain. Yung mga investors ko, iniwan na ako dahil… Sir, that's a different issue. Putol ng judge. Hindi po ako nagsisinungaling. Mariin niyang sinabi habang nakatingin kay Alfredo. Matagal mo akong ginawang tanga. Pero ngayon, sa harap ng batas, lalabas na ang totoo. At anong totoong gusto mong sabihin sa amin, ha? Tanong ni Megan sa kanya. Agad na ipinresent ng abogado niya ang kopya ng recording. Nang pindutin ang play, kumalat sa loob ng courtroom ang mahinang tunog ng voicemail. Sa una ay puro static lamang, ngunit ilang segundo pa ay naging malinaw ang boses. At doon, walang pagkakamali, boses ni Alfredo. Siguraduhin ninyo magte-testify ka.
Kung kailangan mo gumawa ng kwento, gawin mo. Ako nang bahala sa'yo. Ani pa ng lalaki sa recording. Parang biglang nabingi ang lahat. Walang nagsalita. Tanging ang boses lang ni Alfredo ang naririnig sa recording. Kalma, kontrolado at walang bahid ng pagsisisi. Kitang-kita niya kung paano biglang nabutla ang mukha ng lalaki. Ang dating matapang nitong titig sa kanya ay unti-unting nabura. At ang mga kamay nito ay automatikong napahawak sa gilid ng upuan na para bang gusto nitong kumapit doon. Hanggang sa pinahintunan ng judge ang recording. Mr. Alfredo at Miss Megan Angeles. Mabigat na sambit ng judge. Napatingin ang lahat dito. Base sa ebidensyang ipiniresenta, malinaw na may intensyon kayong mag-frame at hadlangan ng hustisya. Saglit itong tumingin sa prosecutor. Hindi na to simpleng aligasyon. Pagkatapos ay tumingin muli kay Alfredo at sa pagkakataong yun, wala nang kahit anong pakiusapang makakapagpabago sa desisyon nito. Kailangan niyong makulong habang dinidinig ang kasong ito. Biglang nag-ingay ang buong courtroom. Sumigaw ang abogado ni Alfredo. Your Honor! Ngunit itinaas ng judge ang kanyang kamay. Enough! Pagkatapos ay tumingin ito sa mga pulis sa gilid ng pinto. Court officers, take them! No! Inosente ako! Sigaw ni Megan sa judge, pero agad na itong hinawakan ng mga pulis. Parang gumuho naman ang mundo ni Alfredo. Hindi! Hindi niyo pwede gawin to! Sigaw nito habang pilit na umaatras, ngunit mabilis itong nilapitan ng mga pulis. Sa harap ng lahat, muli itong hinawakan sa magkabilang braso. Nagsimula ng manginig ang boses ni Alfredo habang pilit itong tumingin sa kanya, para bang umaasang maaawa siya. Please, patawad na. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako. Alam mo namang mahal kita eh. Sinimulan na itong hilahin ng mga pulis. Pakiusap, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong hindi totoo. Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Hindi niya pinansin kahit isang salitang sinabi nito. Sa halip, tumayo siya at naglakad na papaalis. Pagkatapos ng trial ay agad niyang hinanap si Hill at Eliza. Paglabas niya ng courtroom ay naroon pa rin ang dalawa. Halatang naghihintay at hindi umaalis sa tabi niya kahit gaano katagal pang kailangan nilang maghintay. Nang makita niya si Hill, hindi niya napigilan ang sarili. Mabilis siyang lumapit at walang sabi-sabing niyakap ito ng mahigpit. Tapos na ang lahat. Halos hindi niya mapigilan ang pangingilid ng luha. Hinaplos ni Hill ang likod niya bago siya niyakap nito. Ang galing mo. Proud ako sa'yo. Mahina nitong sabi. Ngunit bago pa siya tuluyang makaiyak, biglang sumingit si Eliza. Naka-cross arms pa at kunwaring naiirita. Wow ha! Kayo na lang magyakapan dyan. Akala ko ba ako rin kasama sa team? Napabitaw siya ng bahagya at napatingin kay Eliza. Kahit nangingilid ang luha niya, napatawa siya ng mahina. Eliza! Nanginginig pa rin niyang sabi. Lumapit si Eliza at tinapik siya sa balikat, pero halatang pinipigilan din ito ang sariling emosyon. Sus! Sige na nga, isang yakap lang, pero mabilis lang ha, baka may reporters pa. Kunwaring matapang nitong sabi. Napangiti siya, saka niyakap din si Eliza. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay niya. Hindi dahil nakalimutan na niya ang nangyari, kundi dahil sa wakas ay natapos na ang bangungot. Ang huli niyang balita kay Alfredo ay tuluyan na itong nakulong. Wala na ang mayabang at arogante niyang ex-husband. Ngayon, isa na lang siyang pangalan sa balita. Isang CEO na bumagsak dahil sa sariling kasakiman. Isang buwan simula nang makulong ito ay na-finalize na ang annulment nila. At hindi lang personal na buhay niya ang nagbago. Ang mga investors na dating nakapalibot kay Alfredo ay nagsimulang magsilipatan sa kanya. Ang iba ay nagpakita ng suporta. Ang iba naman ay halatang gusto lang sumalba sa nalulunod na barko. Pero kahit ano pa man ang dahilan nila, malinaw ang resulta. Unti-unti na ngang bumagsak ang kumpanya ni Alfredo.
Nagkaroon ng mga audit, naglabasan ng mga ghost projects. May mga empleyadong nagsimulang mag-resign. May mga partners na umatras at ang dating malaking pangalan na pinupuri sa industriya, ngayon ay isa na lang babala sa lahat. Na kahit gaano pa kayaman at kalakas, darating ang araw na babawian sa mga masasamang bagay na ginawa mo. Pinilit niyang ibigay ang lahat ng makakaya niya para sa ikalalago ng kumpanya. At dahil halos araw-araw na silang magkasama ni Hill, sa meetings, sa planning, sa mga gabing tinatapos nila ang trabaho, hindi na nito tinago ang kung anumang nararamdaman nito. Hindi na lang ito taong nandyan kapag kailangan niya dahil nagsimula na itong manligaw. Ilang beses niyang tinanggihan ang binata pero hindi ito sumuko. Hanggang sa isang araw ay sinagot na niya ito. Lumipas lang ang isang taon ay nag-propose na ang binata. Sa araw ng kanilang kasal ay tanging 3 lang silang present. Silang dalawa ni Hill at si Eliza. Sa harap ng mayor ay magkahawak ang kamay na tumitig sila sa isa't isa. Nagsimula nang magtanong ang mayor. Ikaw Hill, tinatanggap mo ba si Leticia bilang iyong legal na asawa? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa yaman at kahirapan, at sa lahat ng araw ng inyong buhay. Opo. Sagot ni Hill habang seryosong nakatingin sa kanya. Humarap naman sa kanya ang mayor. Ikaw naman Leticia, tinatanggap mo ba si Hill bilang iyong legal na asawa? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa yaman at kahirapan, at sa lahat ng araw ng inyong buhay? Opo. Sagot niya habang pilit pinipigilan na maiyak. Mabilis naman ang umiti ang mayor. Tiningnan sila nito bago nagsalita. Sa bisa ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Republika ng Pilipinas at sa harap ng batas, opisyal ko na kayong pinakasal. Maaari na kayong magsalita ng halik bilang tanda ng inyong pagsasama. Matapos ang kasal ay naglakad sila palabas ng registry office. Magkahawak pa rin ang mga kamay. Ngunit kitang-kita sa mukha ni Hill na hindi pa rin ito ganap na masaya. Halos nakakunot ang noo. Tila ba may kulang pa rin sa araw na yon. Alam mo, sa susunod na kasal natin, sa simbahan na, gusto kitang makita naglalakad sa aisle. Sabi ni Hill, medyo seryoso pa rin, ngunit may ngiti sa gilid ng labi. Napangiti siya, bahagyang napalingon kay Hill bago pinisil ang kamay nito. Oo, sa simbahan na, at paghahandaan natin ng maayos, maraming kaibigan at pamilya. Tiningnan siya ni Hill, medyo nagbago ang ekspresyon nito. Half smile na lang, half pout. Kaya nga, gusto ko rin sa simbahan, kasama natin lahat, para mas kumpleto. Hindi lang tayo at si Eliza. Natatawa siya, ngunit ramdam ang init ng pagmamahal sa tono ng boses ni Hill. Sige, sa simbahan, huhulihin natin lahat ng pwedeng maimbita. Gagawa tayo ng list at hahanap tayo ng mga kaibigan na makakasama natin sa araw na yon. Huwag ka nang malungkot, okay? Alam mo naman na nagpakasal lang tayo ng madalian dahil sa inaasikaso natin na visa. Pero may kasal pa tayo sa Canada. Nagdesisyon silang pumunta na ng Canada para mag-branch out doon at dahil Canadian citizen si Hill ay nagpakasal sila para mapatisyon siya nito. Ngumiti si Hill. Bagaman mukhang hindi pa rin ito ganap na masaya, ay alam niya na hindi na ito malungkot ngayon. Oo, basta papakasalan kita sa kahit anong simbahan. Tumawa siya, bahagyang huminga at pinisil ang kamay nito. Corny naman ang asawa ko. Pero mahal mo naman, di ba? Akmang sasagot pa siya nang marinig nila ang mura ni Eliza. Walang hiya naman oh, ako na nga lang bisita niyo, nakalimutan niyo pa ako sa loob. Doon lang niya naalala na kasama nga pala nila ang kaibigan. Pareho silang nagpilit ng ngiti ni Hill. Sorry. Halos sabay nilang sabi bago natawa. The end.